Magandang umaga, Pilipinas! Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Nato na po ang latest sa ligay ng ating panahon. Pero bago ang lahat, alam nyo ba na ang Pilipinas sa itinuturing na 5th most mineral-rich country in the world? Kaya naman nagpatuloy ang pag-usbong ng mining companies dito sa bansa. Bagamat nagbukas ito ng mga trabaho sa ilan nating mga kababayan, mas malawak naman ang naging epekto nito sa ating kalikasan. Do not destroy the environment. Follow the government standards. Ilan lang ito sa mga binitiwang salita ng Pangulong Duterte sa kanyang SONA. At kaugnay niyan, sinuspende ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang ORAsia Mining and Development Corporation, ang nag-iisang iron-producing mine sa Pilipinas. Dahil ito sa hindi pagsunod sa ISO 14001 certification, isang framework na sumasaklaw sa international standards and environmental management system ng mining operations. Sa ngayon naman, pinaplano na rin ni Secretary Gina Lopez ang pagbuo ng separate website para sa transparency ng mining audit results. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng isang paalala. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ang paa sa baha. Magdala ng towel bilang pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ang mas grabeng pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Sa patuloy na pag-iral ng hanging habagat o southwest monsoon, alamin natin ang inaasahang lagay ng panahon sa mga piling lungsod ng bansa. Sa viewers natin dito sa Cabanatuan, ganun din sa Calapan, Kalayaan Group of Islands, or kung kayo po ay from Dumaguete, Rojas Capiz, Catbalogan at Tagbilaran, Bohol, maging dito po sa Dipolog, Zamboanga, inaasahan sa mga nabanggit na lugar ang maulap na kalangitan na magdudulot ng malaking tsansa ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Dito naman sa may Surigao del Norte at pati na rin sa General Santos City, magandang balita dahil mararanasan naman ninyo ang generally fair weather condition. Inaasahan po natin ang temperatura sa pagitan niyan ng 23 to 33 degrees Celsius. At eto naman para sa mga bakasyonista, kung ang punta ninyo ay sa Vigan, Ilocos, Banawe, Anilao, Batangas o kaya naman dito sa Puerto Galera, Taal, El Nido or sa Boracay, naku, mag-ingat kayo dahil inaasahan dito ang cloudy skies, kaya malaki ang chance ang makaranas din kayo ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Dito naman sa Naga City o kaya naman kung ang destinasyon nyo ay dito sa Camiguin Island, mararanasan naman ang mainit na panahon. Ang temperatura sa pagitan niya ng 24 to 32 degrees Celsius at meron pa rin chances na mga pulo-pulo lamang naman ng mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan nyo ang susunod naming update mamayang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako ang inyong weather lover, Amor Larosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon na kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat.